No? So issues are part of the enemy's strategy. Importante ito na maintindihan natin. Wala akong bagay na gagawin tayo sa buhay natin na hindi naman tayo ang nagdesisyon. Pero alam niyo po mga kapatid, ubod ng husay ng kaaway natin para bigyan tayo ng choices at mga choices para tayo lalo malugmok sa kasalanan. At minsan, nararationalize pa natin. Alam na ho natin hindi ayon sa kalooban ng Diyos, bibigyan pa tayo ng kaaway ng katwiran. Nakarinig na po ako ng mga kwento tungkol sa mga babaeng nangalon niya na ang katwiran ay ito. Kaya lang naman ako nangalon niya kasi yung mister ko nauna gumanti lang ako See? Tanong, sino nagpudyok sa iyo para gumanti? Hindi ba yung kaaway? And now you have an issue in your life, hindi ka makatakas. Why? Because you have fallen to the temptation and to the strategy of the enemy for you to have an issue. Minsan, kapag adik na, lulong na sa pinagbabawal na gamot, sasabihin, napilit lang mo kasi ako ng aking mga kaibigan Tandaan ninyo, kahit sino pwedeng gamitin ng kaaway para ibagsak ang ating mga pagkatao. Pero ang tanong, sino bang nagdidesisyon? Hindi ba tayo rin? Tandaan po ninyo, wala sanang issue kung hindi tayo papayag na magkaroon nito. Amen? Nakakalungkot minsan at a very young age, mga bata. Kababata. Nawawala ng pagkadalaga at ang age of 14, 15. Imagine ninyo, ano na mukhang ihaharap ninyo sa susunod na lalaki na makakasama nyo sa buhay. Now you have an issue. May boyfriend ka ngayon, tingin mo, ito na yung mahal na mahal mo. Ito na yung iyong ngayong gustong mapangasawa. Paano mo sasabihin? Nauna na sa akin. Sensya ka na, nauna na sa speaker Can you imagine? It created an issue of It created an issue to your life na nawala yung mayong kumpiyansa sa sarili. Napakabigat. Kaya, ang challenge dito sa atin is to be aware to the strategy of the enemy sa buhay natin. Nakakalungkot to na magkaminsan mga tagapanguna pa sa simbahan, mga leader pa ng Panginoon ang pangunahing nagkakaroon ng mga issue sa buhay. At ito po si David is one person. Hindi po siya ordinaryong tao. Pinuno po siya, mga kapatid. Leader po siya ng Israel. At siya po ang tinarget. Why? Kasi pagbagsak ng pinuno, bagsak lahat ang buong kaharian. Tama? Kaya, the enemy is so good on targeting now the parents. Yung nanay, yung tatay. Dahil pagbagsak niyan, ang dali ng guluhin ng mga anak. Kaya mapaalad ho kayo mga magulang na nakakarinig ng pagpapaalala sa pulpitong ito. Natigilan mo natin ang mamuhay ng may issue sa buhay. Amen? At alam niyo po, yung mga issue ng buhay, nagiging dahilan para ang fellowship mo sa Panginoon ay makalayo. Dami po ako kilala dito, napaka-active dati. Halos dito na tumira. Pero ngayon, pag nasa salubong ko, hindi malaman kung saan susuot. Nagtatatakbo, para bang nakita Para akong demonyo ngayon na nakakita, nagtatatakbo sila sa akin. Hindi ko alam. No? Para bang hilang-hiya sila. Nakakalungkot. It is because of some issues na nangyari. Now, look at David. Problema talaga, Pastor Jude, no? Look at David as he covet another man's wife. No? Si David po, a man after God's own heart. Pero look at him. He covet another man's wife. Look at David lying and deceiving one of his very own loyal soldier to cover up his own adulterous wrongdoing. Pagkatapos ng buntisin ng asawa ng kanyang sundalo. So ano ginawa niya? Gagawa siya ng cover up. Nilasing po niya ngayon itong si Urias. At nung lasing na, sabi, umuwi ka, sipingan mo, misis mo.
dahil siya ang nakabuntis, pagkatapos mo lasingin itong sundalo mo, pauuwiin mo para sumibing. Dahil kung makakasilbi nga naman, iisipin ni Urias na siya ang tatay. Eh ang problema, mas marunong ang Diyos kesa sa katusuhan ng mga taong may issue. Ano nangyari? Pag-uwi ni Urias, dahil nga lasing, hindi nakasiping. Kinabukasan, sabi ni Haring David, "O Urias, kumusta? Nakasiping ka ba?" "Hindi ko nalasing ako." Di palpak. So ano ginawa ni Haring David? Mas tusong paraan ang ginawa niya. Ipinadala niya sa digmaan si Urias at inilagay niya sa unahan ng digmaan. Di parang pagpapakamatay yun, parang assassination yun. Ganun po katuso ang mga taong may issues sa buhay. Wala na po silang iisipin kung sino ang kanilang sasaktan. Hindi na po nila iisipin kung may napapahamak. Hindi na po iniisip kung masisira ang pamilya. Hindi na iniisip kung may mga batang hindi kumakain o may asawang ngalngal ng ngalngal sa gabi. Kay babae yan o kay lalaki yan. Ganun din pong ginawa ni Haring David. Look at David killing an innocent man after stealing his wife just to satisfy his own dirty deeds. But the Bible say that this low down, lying, dirty wife, stealing, adulterous man, manslaughtering murder, was a man after God's own heart. Can you imagine? Bakit? Nakakarinig ba kayo sa panatalata, mga kapatid? Ang sabi po ng Biblia, we all like sheep have gone astray. We all have sinned and fallen short of His goodness. Wala namang taong hindi nagkasala dito eh. Tama po ba ba? No? At katulad ni Haring David, we are all a man or a woman after His own heart. Pero pagkatapos na tayo maging anak ng Diyos, nagkakasala pa rin naman tayo eh. Amen po ba doon? At magandang makita natin itong pagkakataong ito na kung may mga issues ang buhay natin, tingnan natin si Haring David, ano ginawa niya, ano idinasal niya, ano yung mga ikinumpisan niya, para gawin din natin para maayos ang mga issues. Amen? Kasi as long as there are issues sa buhay natin, katulad ni Haring David, hindi tayo makakapabuhay ng may kapayapaan. Yes, we are men and women after God's own heart, but we find ourselves lying sometimes, right? Hindi nga kayo nanganalo niya, pero minsan, madalas, napakasinungaling din natin eh. No? Yes, we are men and women after God's own heart, but we find ourselves hating one another. Sino dito walang kaaway? Wala makataas. Kasi whether we like it or not, sa puso natin, meron diyang itinatangi at meron diyang itinatanggi. Tama? Meron diyang itinatangi, meron itinatanggi, meron itinatangi. No? At whether we admit it or not, yes, we are men and women after God's own heart, but we find ourselves hating one another. Yes, we are men and women after God's own heart, but we find ourselves stealing from others. Di ko alam kung ano yung kabilang kayo dito, pero minsan, sa mga simpleng mga bagay lang eh. No? Nakakapagnakaw tayo. Yes, we are men and women after God's own heart, but we find ourselves backbiting, cheating one another. So yung Pastor June, ganda ng mensahe mo. Oh, praise the Lord. Pagtalikod, haba-haba naman. Ikaw, kaya nga. Pastor June naman. Manong-isiksya naman ang sermon. Di ba? Pupurihin sa harapan, magtalikod, sasasakin sa likod. Yes, we're still men and women after God's own heart. Pero minsan totoo, di ba? Yes, we are men and women after God's own heart, but we find ourselves committing adultery, fornication, and some sexual illicit affairs. Yes, we are men and women after God's own heart, but we find ourselves committing homosexual and lesbian activities. Yes, we are men and women after God's own heart, but we find ourselves killing our unborn baby. Yes, we are men and women after God's own heart, but we find ourselves
gossiping and killing one another with our tongues. Pinag-uusapan natin yung wala. Pinag-uusapan natin yung nakatalikod. Pinag-uusapan natin yung hindi nakakaalam. Yes, we are men and women after God's own heart, but we find ourselves robbing God in paying our tithes and offerings. Yes, we are men and women after God's own heart, but we find ourselves robbing God of faithful service, of worship, of praises. Gusto kong isama ito. Bakit? Kasi dito lang eh. If you are a man after God's own heart, you will worship that God. Amen? And if you are a woman after God's own heart, you will express your thanksgiving and praises to Him. You will be faithful in attending worship services for Him. Right? Scripture makes it abundantly clear na kung naniniwala tayo na si Jesus ang ating Panginoon at inilalagay natin ang ating mga buhay sa Kanya, then we are His. And nothing or no one can change that. How wonderful it is to know that we are secure in the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi ko po sinasabi na sa ating pagkakasala nawawala ang kaligtasan. Hindi po yung totoo. Kasi once na tinanggap niyo si Jesus, iginawad ang kapatawaran sa inyo, naging anak kayo ng Diyos, habang buhay po yun. For a lifetime. Wala nang pwedeng mag-alis nun. Amen? No? Pero hinahamon po tayo mga kapatid. Since the Christian is secure in Christ, what happens when a Christian deliberately sins? Sige, ligtas na ako eh. Pero kung yung Kristiyano nakagawa, o hindi lang nakagawa, talagang gumawa ng kasalanan, what will happen to him? Narito po ang ilang sagot. When a Christian sins, relationship is not altered. Anak pa rin tayo. Marami ng pagkakataon nasaktan ako sa aking mga anak, pero hindi mo nangahulugang nasaktan ang ama, hindi na niya yung anak. Tama? Ganun din po ang Panginoon. Kung talagang anak tayo ng Diyos, kung talagang tayo po ay tinawag bilang pamilya ng Diyos, tandaan po ninyo, ano man ang mangyari sa buhay ninyo, anak pa rin kayo ng Diyos. The conditions, the relationship will not be altered. Position is not altered. Pero itong malupit, yung fellowship will be broken. And once our fellowship with God is broken, it is as if lumakad ka sa init ng araw ng walang payong at lumakad ka sa buhos ng ulan nang wala kang tandong. Amen? Ganun po nangyayari. Mga anak ng Diyos yan, mga Kristiyano yan, pero ang gusto ko pong sabihin, pababayaan kayo ng Diyos because the fellowship has been broken. At alam niyo po, maraming tao dito sa Caridad Unida, mga anak ng Diyos yun, alam ko po, tumanggap po sila sa Panginoon, alam ko po yun. Kinilala po nila si Jesus sa kanilang buhay, alam ko po rin yun. Pero ngayon po, lumalakad sila sa kanilang buhay na pinapabayaan ng Panginoon. Bakit? Because of those issues they have created in their lives. Amen? Marami pong ganun tao. Marami ganun Kristyano. Pero hindi natin sila pag-uusapan. Wala sila dito. Pag-usapan natin tayo. Tayong mga nandito. Anong mga issues na meron kayo? Anong mga issues na meron tayo? Kasi pag hindi mo na resolusyonan ito, kailan ibabalik ng Diyos ang fellowship ninyo sa Kanya? So, it is a sorry state to be in. Have you ever been in that position? Are we perhaps in that terrible position right now? Sabi ni Haring David, create in me a clean heart, O Lord, and renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and renew the right spirit within me.
Kanta yun, hindi ba? Kanta yun. Pinakanta natin yun. At alam niyo po, yung kung awitin na yun, ginawa ni Haring David, no? Sa panahon ng napakatinding issue ng kanyang buhay. Kaya sana pag inaawin natin ito, mag-remind talaga sa atin eh. Mag-remind talaga sa atin yung kanta. Kasi yung kantang yun, sulat ni Haring David sa panahon ng kanyang matinding issues ng buhay. You know what? David is the writer of all the Psalms. Yung mga awitin, yung mga himno, yung mga pagpupuri, yung mga pagluwalhati sa Diyos. Pero dumating siya sa panahon nang hindi niya na makagawang sumulat ng awit ng pagpupuri. Why? Because of the issues ng kanyang buhay. At ang sabi niya nga dito, cast me not away from your presence, Lord. Renew the right spirit. Why? Because He has a wrong spirit. Alam niyo po yung may mga issue sa buhay, walang itatamang espiritu. Manghahawa pa ng maling espiritu. Amen? So if we are convinced that we are in actual fact in the same state that David was, then what can we do? Ano pwede natin gawin? Bibilisan ko na po. Una, we must remember God's great mercy. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi po kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Remember the prodigal son? Nilamon niya lahat ng mga bagay. Inubos niya lahat sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay at kayamanan ng kanyang ama. Pero sa kanyang pagbalik, pag-ibig, pagyakap, pagmamahal pa rin at kaawaan ng Diyos ang isinukli sa kanya.